Isa akong kilalang dalagang may dugong bughaw mula sa isang tanyag na pamilya sa kabisera. Pero sa kaibuturan, may tinatago akong madilim na lihim na hindi ko masabi kahit kanino. Namatay si General Whitman sa labanan. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Nagmahal ako kay Andrew na nag-alaga sa akin ng 10 taon. Simula ngayon, si Cora ay opisyal ng miyembro ng pamilyang Hampton. Walang sino man dito sa bahay ang dapat lumapastangan sa kanya. Naiintindihan ba? Opo, binatang amo. Siya ang tanging pinanghahawakan ko sa mundong ito. Senyorita, ang batang general at ang prinsipe regente ay matagumpay na ang nakauwi sa kabisera. Nasa tarangkahan na sila ng lungsod. Totoo ba? Tara na, salubungin natin si Andrew. May regalo ako para sa kanya. Andrew. Andrew. Cora? Siya si Elaine. Siya ang aking bagong kinuha bilang ikatlong kinakasama. Nasangkot siya sa gitna ng gulo at iniligtas ko siya. Ikatlong kinakasama. Ito ang ikatlong kinakasama na kinuha ni Andrew. Katulad mo, magaling din siyang tumugtog ng plauta. Kapag may oras kayo, pwede kayong magruan sa isa't isa. Magalang na bumabati ang alipin kay Binibining Whitman. Narinig kong si Binibining Whitman ay kilalang dalagang may talento sa kabisera. Ako'y hamak at kulang sa kaalaman, paano ko maihahambing ang sarili ko sa iyo. Napakaganda ng pagkakagawa ng buldang ito. Ang disenyo ng itik mandarin sa tubig ay parang tunay. Nahulog ba ito ni Binibining Whitman? Hindi. Dahil hindi iyo ito, batang general, pwede ko ba itago ang panyo ng itik mandarin na ito? Bakit mo naman gustong itabi ang basurang? Basta na lang itinapon sa lupa. Batang General, bakit kayo pumasok sa kabisera ng mag-isa? Nasaan ang prinsipe regente at ang tropa? Makinig ka. Ayan na sila. Maligayang pagbabalik sa kabisera, Prinsipe Regente. Narinig ko na si Prinsipe Regent ay kilala sa mga dakila niyang tagumpay sa digmaan, pero napakabagsik daw ng ugali niya. Pangalan pa lang niya, pinapaiyak na ang mga bata. Hindi mabilang na buhay. Ang nawala sa mga kamay niya. Ang alam lang ng mga tao ay ang mamamatay tao na Prinsipe Regent, pero hindi nila alam kung sino ang emperador. Ito. Maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Cora Whitman. Tay, Nay. Hindi ko talaga kayo nagampanan bilang anak. Ni hindi ko nga alam kung saan direksyon ako dapat humarap para magpugay sa inyo. Andrew, anong nangyari sa kanya? Ngayong araw, anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang niya. Pareho niyang magulang ang namatay para sa bansa, bumagsak sa digmaan, pero hindi na unrecover ang mga labi nila. Wala man lang alaala o lapida para sa kanila. Ibig sabihin, tulad ko, wala na rin siyang mga magulang. Kung gusto mong parangalan ang mga nawawala na, pwede kang magsulat ng mga salita mo sa isang parol na lumilipad. Tuwing taon na ginugunita ko mga magulang ko, isinusulat ko ang mga saloobin ko para sa kanila sa isang parol, tapos pinalilipad ko sa langit. Sa ganitong paraan, kahit naging mga bituin na sila sa langit, maririnig pa rin nila ang pangungulila ko. Gusto mo bang subukan? Tapos na ako. Ano sunod? Sunod ganito, ikabit mo na to sa parol. Oh, tingnan mo. Tapos na. Sabi ng marunong, tuloy-tuloy lang ang agos ng buhay, hindi tumitigil ni araw ni gabi. Umalis na ang mga yumao, pero tayo na buhay ay nananatili. Kung mabubuhay tayo ng masaya, sila na nakatingin mula sa langit ay matahimik na rin. Cora. Andrew, nandito ako. Cora Whitman, tayo ay nagkita muli. Cora, habang wala ako, maayos ba ang lahat dito sa bahay? Andrew, mahilig ka talaga sa pag-ibig. Para samahan ang pangatlo mong kabit, iniwan mo pa ako.
At ang mga tao, nagpauna ka pa papasok ng syudad. Darius, tigilan mo nga akong biruin. Cora, halika, kilalanin mo ang Prinsipe Regente. Ako si Cora Whitman. Ikinararangal kitang makilala, Prinsipe Regente. Miss Whitman, matagal na mula nang huli tayong nagkita. Ayos ka ba? Nagkita? Nagbibiro ka yata, Prinsipe Regente. Ito ang una kong pagkikita kay Prinsipe Regente. Paano mo masasabing matagal na tayong hindi nagkikita? Sa kilos niya, parang totoo talagang hindi niya ako naaalala. Kung sinasabi ni Miss Whitman na ito ang una nating pagkikita, di ganun na nga. Kailangan kong pumunta sa palasyo para maglingkod sa emperador. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras kay Miss Whitman. Paalam. Siya, ano ang ibig niyang sabihin doon? Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Prinsipe Regente. Kilala raw siya bilang malamig at walang puso. Nang makita ko siya ngayon, sigurado akong totoo nga iyon. Napakalamig talaga ng mukha niya. Isang tingin lang, parang tumagos ang lamig sa buto ko. Para akong tinitingnan ng isang mabangis na hayop. Tama na, wag na nating pag-usapan ito. Ma'am, matagal ko na ring hindi naririnig ang pagtugtog mo ng plauta. Ngayon ba? Tabi ka muna. Opo. Cora, ito si Elian. Siya ang bago kong pangatlong kabit. Katulad mo siya, magaling din siyang tumugtog ng plauta. Ang bait mo talaga. Cora, bakit ang putla mo? May nararamdaman ka ba? Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala mo, Andrew. Ano ito? Ito ang mga larawan mula kay Madam Mabel Hampton. Ikakasal na ako, Andrew. Mas masyado siyang nagmamadali. Ang bata mo pa. Bakit niya gusto akong ipakasal agad? Mabuti naman ang hangarin ni Ginang Mabel Hampton. Kung tutuusin, umabot na rin ako. Sa edad ng pagpapakasal, mas maigi nang maghanda muna kaysa magmadali sa huli. Itigil na muna natin tong usapan. Pag-uusapan ko to kay Mama. Ha? Ayaw ba ni Andrew na magpakasal ako? Huwag na nating pag-usapan yan. Magkakaroon ng victory banquet si His Majesty para kay Prince Regent at sa akin. Sasamahan mo ako doon. May iba pa akong aasikasuhin, kaya aalis na muna ako. Magpahinga ka na. Pinakiusap ni Andrew na samahan ko siya sa palace banquet. Sophie, samahan mo ako magpalit ng damit. Dumating na si Young General. Yun ba ang ampon ng pamilya Hampton na si Cora Whitman? Talagang ang ganda niya gaya ng sabi nila. Oo nga, narinig ko matalino at may pinag-aralan daw siya at magaling pa siyang tumugtog ng plauta. Pero ang itsura niya nakakamangha talaga. Kung siya mapapangasawa ko, wala na akong ibang hihilingin sa buhay ko. Sige na, punta ka kay Cora Whitman ng pamilya Hampton. Ang ating mahal na Panginoon ay naghanda ng mga belo para sa lahat ng mga binibini. Pakiusap, isuot ninyo ito. Huwag ninyong baliwalain ang kanyang malasakit na handog. Ano ba ang ibig sabihin ni Prinsipe Regente dito? Hindi naman mainit. Bakit bigla siyang nagpadala ng mga belo sa atin? Mahinahon ka lang. Maging si kagalang-galang hari ay nagpapasensya sa ugali niya. Sundin na lang natin ang ipinag-uutos niya. Mahal na Panginoon, ipinahanap po ng kanyang kamahalan ang isang grupo ng mga folk opera mula sa mga karaniwang tao para sa tagumpay na pagdiriwang. Sa ngayon, naipatayo na po ang entablado sa likod ng hardin. Ano po ang masasabi niyo? Dahil ito ay kagandahang loob ng kanyang kamahalan, paano ko naman siya bibiguin? Lahat po, sumama kayo sa akin papunta sa likod ng hardin. Baka po tayo magalit si kanyang kamahalan. Ginang, parang mabigat ang hangin. Mukhang uulan ng malakas. Bumalik na lang po kaya tayo sa Hampton Manor? Cora, sandali lang at hintayin mo ako. May regalo ako sa'yo. Sige. Salamat. Mahal na Panginoon,
Papupuntahin ko na lang po ba si Binibining Whitman upang sumilong sa gazebo mula sa ulan? Ibang-iba po ang asal ni Binibining Whitman ngayon. Kumpara sa mga kwento na kumakalat sa kabisera. Lahat ng tao, may dalawang mukha talaga. Bigyan mo ako ng payong. Ikaw, nandito ka na. Ginang, gising na po kayo sa wakas. Kung may nangyaring masama sa inyo, mas gugustuhin ko pang mamatay na lang. Saan? Saan po ako? Nandito po kayo sa silid, sa tabi ng Prinsipe Regente sa palasyo. Nasaan si Andrew? Nasaan siya? Dumating ba siya para makita ako? Huwag niyo na po siyang banggitin, Ginang. Nagkaroon ng masamang panaginip si Elian at nag-alala ng sobra si Andrew, kaya umalis na siya agad. Ginang, anong nangyari? Wala ito. Mainit lang ang mangkok ng gamot. Hindi ko ito mahawakan ng maayos. Patawad po kung hindi ako naging maingat. Hindi ko po napagbutihan. Kunin mo siya ng panibagong mangkok ng gamot. Opo. Binibining Whitman, nagpatawag ako ng manggagamot para salatin ang pulso nyo at magbigay ng gamot na ito para sa inyo. Tinitingnan mo ba ang tagapagligtas mo? Ako, si Cora Whitman, nagpapasalamat sa Prinsipe Regente. Malubha ang sipon mo. Hindi na kailangang yumuko ng ganyan. Saka nga pala, hinihintay ka ni Andrew sa tarangkahan ng Stonecrest. Sabihin mo nga, mas gusto mo bang magpagaling dito kasama ko? O bumalik na lang sa kanya? Salamat po sa inyong pag-aalaga, Ginoo. Paalis na po ako ngayon. Isang maganda at mabait na dalaga ang hinahanap ng isang marangal na lalaki. Narito ang isang magandang dilag na may malinaw at maliwanag ang mga mata at mahinahong wangis. Marami pa tayong oras sa hinaharap. Nagkaroon ng masamang panaginip si Elian at sobrang sumakit ang kanyang ulo. Wala akong nagawa, kundi umuwi ng maaga para tingnan siya. Ikaw talagang bata ka? Bakit hindi ka nagpalilim sa ulan? Nag-aalala pa rin siya para sa akin. Pero ito, hindi naman ito ang pag-aaruga na pinapangarap ko. Ang mga inaasam ko, tila ba isang biro lang pala talaga. Nalaman na ba kung bakit na naginip ng masama si Elian? Pinatingnan ko siya sa manggagamot. Mas maganda na ang pakiramdam niya matapos uminom ng gamot. Anong panaginip yon? Palagay ko sinadya niya talaga ito. Kaya pala, Magaling ka naman sa plauta, kaya gumastos ako ng malaki para mahanap ang kayamanang ito mula sa mga karaniwang tao. Puwan sa ibabaw ng 24 na tulay, saan naroon ang magandang dilag na nagtuturo ng plauta. Itong plautang ito bagay na bagay sa iyo. salamat Andrew, pero ayoko na ng plauta. Hindi na magustuhan naman. Cora, ang dami mo ng tiniis. Andrew, abala siya sa kakasuyo kay Elaine. Ang kapal ng mukha niyang iwan kang mag-isa sa ulan. Walang pake. Pinapunta ko na siya at pinaluhod para magsisi sa harap ng mga ninuno. Hayaan mong mag-isip siya sa ginawa niya. Halika, tikman mo pa ito. Wag na po, Madam Mabel. Kaya ko na po ito. Makinig ka sa akin. Hindi pa naman ako matanda para hindi makakilos. Kapag nakita kitang ininom mo, ang gamot na ito, dun pa lang mapapanatag ang loob ko. Madam Mabel, ang taas ng katungkulan nyo, bakit kayo pa mismo ang nag-aalaga? Sa isang hindi nyo naman kadugo? Nakasanayan ko nang makita si Cora mula bata. Para sa akin, hindi siya iba, parang tunay ko ng anak. Hindi ko ba pwedeng alagaan ang sariling anak? Isa lang naman siyang ulilang hindi natin kadugo. Bakit siya pa ang iniintindi dito sa Hampton Manor? Yung anak ko, napilitan na lang mag-asawa ng mababang ranggo na opisyal. Madam Mabel, narinig ko po na hindi pa kayo natutulog ng 3 araw dahil sa kasal ni Cora. May kakilala po ako. Sigurado pong maayos siyang mapapangasawa. Totoo ba? Sino siya? Timothy Russell, nag-iisang anak ni Ginoong Russell. Nagkaedad na siya noong 1 taon. Gwapo siya, matalino't mahusay at wala pang asawa. Sakto ang pinanggalingan ng pamilya niya sa atin. Mukhang ayos siya. Pero di ko pa kilala ang ugali niya. Kailangan ko munang magtanong-tanong bago ako magdesisyon. Opo, madam. Sabihin kay Timothy Russell, kung gusto niyang makuha ang dalagang iniibig niya, kailangan niyang magsikap at maging matapang. Opo.
Kinang, itong plauta, talaga bang ititigil mo na ang pagtugtog nito? Oo, simula ngayon, hindi ko na hawakan ang plauta ulit. Kinang, bakit ka ganyan? Sophie, sabihin mo, kung may isang tao na nagmahal ng ibang tao ng 10 taon, hindi ba dapat may sagot na? Hindi ko po naiintindihan ang mga ganyang bagay. Ako rin. Akala ko kapag naging mabait ako, masunurin, at maunawain, mapapansin din niya ako balang araw. Pero sa 10 taon na ito, lagi niya lang akong tinuring na parang kapatid. Kung ganon, magpapakasal ka pa rin ba? Tungkol doon sa mga portrait mula kay Madame Mabel, pakibalik na lang para sa akin. Sabihin mo sa kanya, ayaw ko munang pag-usapan ang kasal ngayon. Pero si Madam Mabel Hampton? Ako na ang magsasabi sa kanya. Cora, sabi mo lang ayaw mo nang pag-usapan ng kasal. Oo, alam kong hindi na ako bata, pero ngayon gusto ko lang. Paglingkuran ka ng mabuti. Ang ibang bagay, ilalayo ko muna. Cora, sobrang nag-alala si Madam Mabel Hampton para sa'yo. Sa pagtanggi mo ng ganito, hindi ba para mo na ring sinasayang ang maganda niyang intensyon? Bukod pa rito, anong dalaga ang nananatiling walang asawa? Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo at naiintindihan ko. Pero ang kasal ay bagay na mabigat sa buhay. Ayaw kong maging pabigla-bigla. Cora, sabihin mo ang totoo. Mayroon ba talagang ibang tao sa puso mo? Wala. Ayokong magpakasal. Yun lang. Yun lang talaga. Kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. Pwede ka nang bumangon. Sophie, itong mga mansanas na ito itinanim noong unang taon ko dito sa Hampton Manor. Oo, 8 ka pa lang noon. 8 taon na ang lumipas. Tuloy-tuloy ang pamumulaklak taon-taon, pero parang ako, hindi nagbabago. Kinang, yung kahon ng perlas mula kay Prinsipe Regent, talaga bang tatanggihan nyo yon? Hindi ko kayang tanggapin ang biyayang hindi ko naman pinaghirapan. Tsaka, isang beses ko palang nakilala. Si Prinsipe Regent, paggalang lang yon. Pero narinig ng lingkod ninyo na hindi namimigay si Prinsipe Regent ng regalo sa iba. Ginoong Russell, sandali lang po. Andyan na si Cora. Ang bait niyo po talaga. Matagal ko nang naririnig ang talino at ganda ni Binibining Whitman. Isang karangalan na makita. Ko siya ngayon. Magandang araw, Ginoong Russell. Huwag na kayong magpaalangan, Binibining Whitman. Ako si Timothy Russell. Ang tatay ko ang pangalawang ministro ng kagawaran ng personel. Matagal ko na pong naririnig ang galing ni Binibining Whitman. Ngayon lang tayo nagkita. Totoo nga ang reputasyon ninyo. Maupo po kayo, Ginoong Russell. Cora, si Ginoong Russell ay palaging humahanga sa kaalaman mo. Kausapin mo siya. Sobra ka naman, Ginoong Russell. Isa lang akong ordinaryong babae. Wala naman akong ganoong katalinuhan. Napakabait ninyong magsalita, Binibining Whitman. Alam naman ng lahat na ikaw ang pinaka-namumukod-tangis sa mga kilalang babae sa kabisera. Lalo na sa pagtugtog ng plauta. Matagal ko nang hindi tinugtog ang plauta. May bisita tayo? Andrew, nandito ka na pala. Siya si Ginoong Russell, anak ng pangalawang ministro ng kagawaran ng personel. Dumaan para bumisita ngayon. Magandang araw, General. Walang kailangang formalidad. Ano po kaya ang dahilan ng pagdalaw ni Ginoong Russell ngayon? Kwento-kwento lang po ito, para lang po magkakilanlan. Si Ginoong Russell ay bata pa lang. At pasado na bilang provincial graduate, maganda ang kinabukasan niya. Kung para kay Cora ang pakay ninyo dito, Ginoong Russell, sabihin nyo na lang ng direkta. Si Cora ay ampon ng pamilya namin, pero tinuturing siyang tunay na anak ni Madame Mabel. Ang pag-aasawa niya ay hindi basta-basta. Pwedeng hingin ng sinumang nanliligaw. Nagbibiro po kayo, General. Talagang humahanga lang po ako sa talento ni Binibining Whitman. Gusto ko lang pong makilala siya. Ginoong Russell, hindi maganda ang pakiramdam ko. Aalis na muna ako. Sophie, tara na. Miss, bakit parang nagmamadali kang umalis? Yung tingin ni Timothy Russell may kakaiba. Ayoko nang magtagal sa tabi niya. Cora, ayos ka lang ba? Salamat sa pag-aalala mo, Andrew. Ayos lang ako. Si Timothy Russell may masamang balak. Kung babalik siya rito, dapat iwasan mo siya. Huwag kang mag-alala, Andrew. Alam ko kung paano ko dapat kumilos.
Mahal na Ginoo, ibinigay pabalik ni Miss Whitman ang mga perlas. Sabi niya, hindi raw siya tatanggap ng biyayang hindi pinaghirapan. Matatag talaga ang loob niya. Mahal na Ginoo, dapat ba tayong magpadala ng iba pa? Hindi na kailangan. Kung ayaw niyang tanggapin, hindi ko siya pipilitin. Pero, alamin mo ang tungkol sa mga ginagawa ni Miss Whitman nitong mga huli. Huwag mo siyang gambalain. Opo, Ginoo. Tungkol naman doon kay Timothy Russell, suriin mo ang kanyang pinanggalingan. Naiintindihan ko po. Mahal na ginang, oras na po para magpahinga. Anong klaseng tao sa tingin mo ang Prinsipe Regente? Narinig ko na ang Prinsipe Regente ay malupit daw. Kinakatakutan siya ng lahat dito sa kabisera. Pero ginang, iba ang pakikitungo niya sa inyo. Paano mo naman nasabi? Pinadalhan kanya ng mga perlas at siya pa mismo ang sumulat ng liham. Wala pa akong narinig na ginawa niya yon sa ibang babae. Dahil lang naman na pinabayaan niya akong mabasa sa ulan noong araw na yon, nahiya lang siya. Kung iba lang yon, ganun din ang gagawin niya. Duda akong gagawin pa rin niya yon. Darius Percy, bakit mo ako tinutulungan? Ginang Mabel Hampton, tikman mo itong mga kahel. Sobrang sariwa nito. Tungkol kay Ginoong Russell ngayon, ano ang tingin mo sa kanya? Ginang Mabel Hampton, si Ginoong Russell ay bihirang talento. Maganda ang pinagmulan niya, maayos ang ugali. Malapit din siya kay Cora. Kung magtatagumpay ang kasal na ito, magkakaroon si Cora ng masasandalan. Habang buhay? Sa tingin ko, mabait at maayos ang itsura ng binata. Pero, hindi naman gusto ni Cora si Russell, hindi ko siya pipilitin. Ginang Mabel Hampton, ang pag-aasawa ng isang dalaga, hindi dapat puro sa kanya lang nakabase. Bata pa si Cora. Kung hindi mo susuriin ang mga manliligaw niya ngayon, kapag nagkaroon ng pangit na kasal sa hinaharap, ikaw ang sisihin. May punto ang sinabi mo. Pero may sarili akong plano para kay Cora. Maaari ka nang magpaalam. Isa lang siyang dayuhan, pero ang taas ng pamantayan niya, akala mo kung sino? Cora, may iba bang tao sa puso mo? Bakit mo naman natanong yan, Madam Mabel? Cora, wag mo na sanang itago pa. Tinanggihan mo na ang alok ng pamilya Russell at ayaw mo pang tingnan yung ibang ipinakikilala. Pareho kaming nakapansin ni Madam Mabel. Kung may iba kang gusto, sabihin mo na. Hindi naman mahigpit si Madam Mabel. Wala naman po akong ibang tao sa puso ko. Pakiramdam ko lang hindi dapat biglain ang pag-aasawa. Gusto ko lang pong maghintay muna ng kaunti. Cora, tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mo. Madam Mabel, talagang wala po akong iba sa puso ko. Naniniwala ako sa iyo, pero tandaan mo ang kabataan ng babae ay mabilis lumipas. Hindi mo pwedeng sayangin yon. Opo, ma'am. Dahan-dahan lang po, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, bakit po? Wala naman. Parang nahihirapan lang akong huminga. Mahal na Ginoo, bakit hindi niyo po sabihin kay Madam Mabel ang totoo? Ang totoo? Sabihin ko bang mahal ko si Andrew ng 10 taon? Sabihin ko bang pinapanood ko siyang kumuha ng kabit ng paulit-ulit at paulit-ulit na lang din akong nasasaktan? Ano bang magbabago doon? May mga bagay na mas mabuting hindi na lang sabihin. General, nagpakulo po ako ng sabaw para sa inyo. Inumin niyo habang mainit-init pa. Nasaan po kayo kanina? Habang naglalakad ako sa hardin, nakasalubong ko si Miss Whitman. Ano ang ginagawa niya? Nagpapahangin si Miss Whitman at tumitingin sa mga bulaklak. Mukha siyang malungkot. Tinanong ko siya kung may problema, pero sabi niya wala raw. Puntahan ko siya. General, sinabi ni Miss Whitman na gusto niyang mapag-isa. Hindi po tamang istorbohin siya ngayon. Elaine, sa tingin mo ba dapat na bang makipag-usap si Cora tungkol sa pagpapakasal? Hindi na rin naman bata si Miss Whitman. Hindi ba matagal nang iniimbestigahan ni Madam Mabel Hampton ang tungkol diyan? Kaso nga lang, si Miss Whitman mismo ang hindi interesado. Bakit naman? General? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? Ano ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig ipahiwatig. Pakiramdam ko lang kasi, matagal nang kasama ni Miss Whitman ang pamilya Hampton. Parang kapatid mo na siya. Siyempre, mahirap din para sa kanya na umalis. Kung ako yon, hindi ko rin magagawang umalis. Ayaw umalis? Hayaan mo na. Huwag na nating pag-usapan to. Madam, kanina sa hardin, bakit hindi mo sinabi kay General ang totoo? Ang totoo?
Ano yung sasabihin ko na mahal siya ng pinakamamahal niyang nakababatang kapatid na babae? Madam, hindi mo dapat sinasabi ang mga ganyang bagay. Alam ko namang may nararamdaman siya para kay Cora. Kaya lang, hindi pa niya nare-realize yun. Ikaw? Wala akong kailangan gawin. Baka pag na-realize niya, matagal nang ikinasal si Cora Whitman. Andrew, bakit parang lutang ka ngayon? Anong balak mong gawin tungkol sa kasal ni Cora? Bakit naman? Bigla kang naging interesado? Kasi, miyembro siya ng pamilya Hampton. Tama lang na itanong ko yon. Hindi siya pumapayag. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Hintayin na lang muna natin. Sige, bahala ka ma. Yang batang yan, sana wag siyang maging padalos-dalos. Sir, tingnan niyo po ang bulaklak na gawa sa seda. Ang ganda naman. Maganda talaga. Miss Whitman, ang laki ng tsansa na makita tayo dito. Ginoong Russell. Miss Whitman, nagkataon lang na nakasalubong kita ngayon. Siguro, tadhana na talaga ito. Para sa'yo itong bouquet. Konting pasasalamat lang sa'yo. Ang bait nyo naman, Ginoong Russell. Salamat po sa kabutihan nyo. Pero hindi ko po matatanggap ang bouquet na yan. Miss Whitman, bulaklak lang naman ito. Huwag ka nang masyadong formal sa pagitan natin. Ginoong Russell, mas mabuti sigurong panatilihin natin ang distansya natin dito sa publiko. Ginoong Russell, tanghaling tapat, ano ba ang iniisip niyong gawin? Nagkataon lang na nasalubong ko si Miss Whitman. Bati lang, wala nang iba. Miss Whitman, gusto mo bang may sumama sa'yo pa uwi? Salamat po sa alok nyo. Hindi na po kailangan. Kasama ko naman ang aking katulong, kaya ayos lang kami. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi, Miss Whitman. Kung may mambastos sa'yo, sabihan mo lang ang Prince Mansion. Ginoo, tumutulong sa atin si Prince Regent, hindi ba? Tara na. Ginoo, hindi ba sinabi mo na hindi ka na maglalaro nito? Oh. Alala ito. Alaala ng ano? Sophie, naaalala mo ba yung gabi sa tabi ng ilog? Nung nagpalipad tayo ng mga lanterna sa langit, ilang taon na ang nakalipas. Naaalala ko. Kasama mo si Andrew noon. Hindi lang kami, may iba pa. Madam Mabel, anong nangyari? Tulong. Tawagin agad ang doktor. Lola, anong nangyari? Tingnan mo ako. Nasaan ang doktor? Dumating na ba siya? Papunta na. Parating na siya. Mabilis ang naging kondisyon, buti na agapan agad. Kailangan niyang magpahinga at manahimik ng ilang araw. Hindi siya dapat mabigla at huwag munang mapagod. Cora, ang dami mong pinagdaanan. Hindi ka pa natutulog buong gabi, di ba? Hindi naman ako pagod. Lola, inumin mo na ang gamot mo. Mas gagaan din ang pakiramdam mo pagkatapos. Ngayon na nagkasakit si Madam Mabel, baka naman nakasagap siya ng malas. Narinig ko na may mga tao raw na pinanganak na pwedeng magdala ng malas sa pamilya nila. Ruth Wallace? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Ako. Wala naman akong ibig sabihin. Basta naisip ko lang ng malakas. Matindi ang pagkakasakit ni Madam Mabel Hampton. Kailangan niya ng lubos na pahinga. Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, umalis ka na lang. May sakit si Madam Mabel Hampton. Sinasabi na ito ay matinding sakit. Tinawag na ang isang manggagamot. Si Miss Whitman ay nagbabantay sa kanya buong magdamag. Tumawag ka ng punong manggagamot. Samahan mo akong pumunta sa Hampton Manor. Ginoo, hindi ka naman malapit sa kanila. Kung bibisita ka ng biglaan, hindi ba magiging awkward? Si Andrew ay kasama ko sa digmaan. May sakit ang nanay niya ngayon. Ano namang masama kung bumisita ako? Pupunta na ako para tawagin ang punong manggagamot.
Karangalan naming nandito ka, Ginoo. Patawarin mo kami kung hindi ka namin agad nabati. Hindi ko alam na pupunta ka para sa... Narinig kong hindi maganda ang pakiramdam ni Madam Mabel. Dinala ko ang punong manggagamot para tignan siya. Salamat sa abala at pagtulong sa amin. Tuloy po kayo. Talagang nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa nanay ko. Hindi ko alam paano ko matutumbasan yon. Walang anuman, Andrew. Pareho tayong nagdugo sa isang labanan. Parang magkapatid na tayo. Ang nanay mo, parang nanay ko na rin. Ano kaya ang motibo niya talaga? Ginoo, wala na sa panganib si Madam Mabel. Pero dahil sa edad niya, kailangan muna niya magpahinga ng ilang araw. May isinulat na akong reseta. Salamat. Magpapadala ako ng gamot araw-araw. Ginoo, hindi na po kailangan yon. Ang gamot ng punong manggagamot hindi mabibili sa iba. Walang anuman, Andrew. Ma'am, lumalakas na ang hangin. Pakisuot po ito. Ang lakas ng hangin. Kung hindi ka mabad trip, Miss Whitman. Huwag ka nang mag-abalang, sir. Cora, samahan na kita sa loob. Mahalaga ka kay Andrew. Tara na. Sir, oras na para umuwi. Sige nga. Sa tingin mo ba masyado akong makapal kanina? Sir, nag-alala lang kayo na baka magkasakit si Miss Whitman? Wala namang masama doon. Hindi dapat magdamdam si Miss Whitman. Noong nasa labanan tayo, kahit libo-libo ang kalaban, hinding-hindi akong nag-alinlangan. Pero nung inabot ko lang yung jacket kanina, nanginig pa yung kamay ko. Tara na, balik na tayo. Ma'am, yung Prince Regent kanina, inaalagaan ka niya, di ba? Noong ilang taon na ang nakalipas sa may ilog, doon sa gabing nagpalipad tayo ng lantern, nakita ko si Prince Regent. Ano? Darius Percy. Nagbibigay siya ng galang sa mga magulang niya. So sir, matagal ka na niyang kilala. Binigyan ko siya ng parol sa langit at sinabi kong isulat niya ang mga naiisip niya. Matagal siyang nagsulat. Pagkatapos niya, tinitigan lang niya ako. Naalala mo ba siya, sir? Hindi ko siya naalala noon. Pero ngayon, naaalala ko na. Naaalala niya. Nakalimutan ko na, pero siya, naaalala niya pa rin. Miss, sobrang tapat niya sa'yo. Ikaw, wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Anong klaseng nararamdaman? Basta, alam mo na, yung ganyang klaseng nararamdaman. Ang lakas at impluensya ni Prince Regent, saka ang gwapo niya pa, totoong nagmamalasakit siya sa'yo. Kung ibang babae pa yan... Siguro, sinubukan na niyang makiusap para umangat, di ba? Sophie, ako, si Cora Whitman. Hindi ako ganong tao. Hindi ko kailangan makisama sa mga tao para patunayan ang sarili ko. At saka, tinulungan niya ako. Hindi ko yon makakalimutan, pero pasasalamat lang yon. Wala nang iba. Pero miss, di ba ganon din kay Andrew dati? Iba yon. Obsessed lang talaga ako kay Andrew noon. Panahon na para pakawalan ko yon. Sophie, sabihin mo nga, kung may taong 10 taon nagmahal sa iisang tao, tanga na ba yon? Miss, hindi ka tanga. Si Andrew ang may pagkukulang. Hindi siya ang may pagkukulang. Ako lang ang napamahal sa maling tao. Namumulaklak at nalalanta ang mga bulaklak. Nalalanta at namumulaklak ulit. 10 taon akong naghintay. Panahon na para dumating ang sarili kong tagsibol. Saan ka pupunta, Miss Whitman? Doon din ako papunta. Salamat sa alok mo, Prince. Kaya ko namang maglakad. Malapit lang naman dito. Ito ang gamot. Naipahanda ko na ito. Hindi mo na kailangang pumunta sa botika. Ang bait mo talaga. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Miss Whitman. Basta gumaling lang si Madam Mabel Hampton. Mapapanatag na ako. Madam, paano nalaman ni Prince Regent na lalabas ka para bumili ng gamot? Siguro matagal na niya akong binabantayan. Cora. Sa loob ng 2 araw, may seremonya ng Budismo sa Clearwell Abbey sa labas ng kabisera. Narinig ko na epektibo talaga iyon. Ang sakit ni Madam Mabel Hampton ay biglang dumating.
Bakit hindi ka mag-alay ng insenso para sa kanya, para ipanalangin ang paggaling niya? Tama ka, Ruth Wallace. Plano ko talagang gawin iyon. Maganda rin sigurong palamigin ang isip mo. Sa mga nakalipas na araw, sobrang pagod ka na sa pag-aalaga sa akin. Aayusin ko na kaagad ang sasakyan. Sino ka? Sa liwanag ng araw, ang lakas ng loob mong umatake sa amin? Miss Whitman, ayos ka lang ba? May narinig akong sigaw kaya dali-dali akong pumunta. Ang pagkakataon naman, Ginoong Russell. Ginoo, sa mga lalaking ito nakita ang mga plakang pambalakang mula sa Russell Manor. Ginoo, isa po itong hindi pagkakaintindihan. Miss Whitman, pwede ka bang sumama sa akin pababa ng bundok? Salamat. Miss Whitman, kailangan mo ba ng tulong ko? Paano mo nalaman na maglalagay ng patibong si Timothy Russell sa Clearwell Abbey? Hindi ko alam. Nagkataon lang na dumaan ako doon. Ginoo, bakit mo ako tinulungan? Dahil karapat-dapat ka. Ginoo, pumunta si Cora sa Clearwell Abbey ngayong araw. Bakit mo siya binalik? May patibong si Timothy Russell sa Clearwell Abbey. Nagkataon na nandoon ako. Kaya't niligtas ko siya. Andrew, totoo ito. Kung hindi dahil sa Prinsipe Regente, baka ako. Ginoo, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit palagi kang nagpapakita? Sa paligid ni Cora? Gusto ko si Miss Whitman. Kung hindi ka interesado, huwag mong sayangin ang oras niya. Kung gusto mo siya, ipakita mo naman ang tapat mong intensyon. Andrew, Ginoo, mauuna na ako papasok. Ginang, bakit ang bilis mong maglakad? Huwag mong pakinggan ang mga bagay na di mo dapat marinig. Pero narinig ko eh. Sinabi ng Prinsipe Regente na gusto ka niya. Sophie. Ginang, totoo ba talagang wala kang nararamdaman? Kahit kaunti? Mas tapat sa'yo ang Prinsipe Regente kesa kay Andrew. Darius Percy, ano ba talaga ang gusto mo? General, bakit ka uminom ng sobra? Elaine, sabihin mo nga ng diretso? Napabayaan ko ba ng husto? Si Cora? General, tinuring mo siyang parang tunay mong kapatid. Paano mo naman siya hindi aalagaan? Ate, hindi siya kapatid ko. Siya at ako. Walang dugong namamagitan. General, kailangan din namang mag-asawa si Miss Whitman balang araw. Kung ayaw mo siyang mawala, dapat mong humanap ng matinong mapapangasawa para sa kanya. Mag-aasawa? Hindi siya pwedeng mag-asawa. General, hindi si Miss Whitman pagmamay-ari mo. Ginang Mabel Hampton, ang anak ko ay na-in-love agad kay Miss Whitman sa unang tingin. Araw-gabi siyang nananabik para sa kanya. Nagkalakas loob akong pumunta rito ngayon upang hingin ang kamay niya para mapakasalan. Narito ang listahan ng dote. Pakitingnan po ninyo, Ginang Mabel Hampton. Cora, ano ang palagay mo? Ginang Mabel Hampton, magandang pamilya at mabuting pag-uugali si Ginoong Russell. Napakagandang mapangasawa niya ito. Kung mapapakasal si Cora sa kanya, magiging maginhawa't masaya ang buhay niya. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ninyo, Ginoong Russell. Lubos akong nagpapasalamat, pero kailangan ko pong tumanggi. Miss Whitman, minamaliit mo ba ang pamilya namin? Hindi po, kahit kailan. Kasi ang kasal dapat galing sa tunay na pagmamahalan. Wala po akong nararamdaman kay Ginoong Russell. Miss Whitman, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Bakit ka ganyang katigas ang puso? Ginoong Russell, hindi pwedeng pilitin ang nararamdaman.
Iginagalang kita bilang isang maginoo. Pakiusap, igalang mo rin ang sarili mo. Ikaw, sa tingin mo ba kung sino ka? Wala ka namang ibang inaasahan, ulila ka lang, ampun pa. Pinagbigyan ka pa nga ng pamilya Russell na mapangasawa, isa na yun sa pinakamalaking biyaya mo. Tama na! Si Cora Whitman ay anak ng pamilya Hampton. Hindi siya basta-basta pwedeng bastusin ng kahit sino. Si Cora Whitman ay anak ng pamilya Hampton. Hindi siya basta-basta pwedeng laitin ng kahit sino. Cora, tinanggihan mo na sila bago pa ang pamilya Russell. Kapag kumalat ang balita, maaapektuhan ang reputasyon mo. Alam ko. Pero hindi ko pipilitin ang sarili ko. Hindi kita pinipilit. Kaya lang anong klaseng tao ba ang talagang gusto mo? Ang hinahanap ko ay yung taong totoong may lugar ako sa puso niya. Hindi dahil sa estado ng pamilya ko o sa itsura ko, kundi dahil lang ako ay ako. Naku, bata ka. Ang hirap makahanap ng ganyan. Kung mahirap hanapin, maghihintay ako. Ma'am, hindi ka halos kumain sa hapunan. Kumain ka muna ng merienda. Sophie, sabihin mo nga, para sa'yo, paano ba talaga magmahal ng totoo? Siguro ganito, palagi mo siyang naiisip. Namimiss mo siya kapag wala siya, at bumibilis ang tibok ng puso mo pag nakikita mo siya. Dati, ganyan mismo ang naramdaman ko para kay Andrew. Pero ngayon, parang hindi ko na nararamdaman yon. Sino na ang iniisip mo ngayon, ma'am? Nagsusulat ka ba, ma'am? Ang daldal mo naman. Linisin mo na to. Ginoo, ang kaso ni Timothy Russell ay naayos na. Sa mataas na hukuman ng distrito, hinatulan siya ng 30 palo sa talampakan at multa na 1,000. Si Ginoong Russell ay ibinaba ng 3 ranggo. Sobrang gaan ng parusa niya. Ginoo, yung bagay na pinahanap mo sa akin. Sobrang mahalaga ito. Hindi niya tatanggapin ito. Ano po ang plano niyong ipadala, Ginoo? Ipadala ito kasama ang isang liham na nakakabit. Ano po ang nakasulat sa liham, Ginoo? Kung ayaw mong tumugtog ng plauta, makinig ka na lang sa pagtugtog ko. Ma'am, galing ito sa mansyon ng rehente. Ma'am, ano po ang isinulat ng prinsipe rehente? Sabi niya, kung ayaw mong tumugtog ng flauta, makinig ka na lang sa akin tumugtog. Ibig bang sabihin nito na ang prinsipe rehente ang tutugtog ng flauta para sa'yo? Timothy Russell, ano ba talaga ang gusto mo? Ma, pa, nanonood ba kayo dyan sa taas? Mukhang ang anak ninyong babae nakilala na ang isang tao. Julia, anong tinitingnan mo? Wala naman po. Magpapaalam na po ako. Ma'am, mas maganda na po ang pakiramdam ni Madam Mabel ngayon. Gusto raw po niyang maglakad-lakad sa hardin. Sige, sasamahan ko siya mamaya. Julia, bumalik ka. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Sa'yo to? Hindi po sa akin yan. Cora, ang kwarto na to ay talagang maayos. Pumasok ka nang hindi kumakatok? Ruth Wallace, anong kailangan mo rito? May natanggap akong ulat na nagtago ka raw ng ipinagbabawal dito sa kwarto mo. Bilang mas nakakatanda sa iyo, dapat lang na ako mismo ang mag-check. Anong ginagawa niyo? Ang kwarto ng ma'am ko hindi pwedeng basta-basta lang niyong halugugin. Hanapin niyong mabuti. Ano to? Paano napunta ang personal na jade pendant ng batang general dito sa kwarto mo? Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dito. Hindi mo alam? Nahuli ang pendant sa kwarto mo, tapos sasabihin mong hindi mo alam? Mga tagapaglingkod, kunin niyo si Madam Mabel Hampton. Cora, anong nangyayari sa pendant na to? Lola, hindi ko po alam. Hindi ko kailanman kinuha ang pendant ni Andrew. Sa akin po talaga ito. Pero hindi ganyan si Cora. Bata pang general, huwag ka magpaloko sa kanya. Bilang tagalabas, lagi siyang nakabuntot sa pamilya Hampton. Sino ba ang nakakaalam ng pakay niya? Ruth Wallace, kailangan mo ng ebidensya diyan.
Nasa kwarto mo mismo ang ebidensya. Ano pa ba ang kailangan mong patunay? Madam, hindi po talaga niya ginawa. Mukhang may nagplano ng lahat ng to. Plano? Sino ang gagawa nun sa kanya? Siya mismo ang pabaya? Tapos, isinisisi sa iba. Cora, tumayo ka muna. Lola? 10 taon na akong nandito. May nagawa ba ako kahit isa na ikasama ng pamilya Hampton? Wala po. Kaya, naniniwala ba sa akin si Lola? Madam Mabel Hampton, pwede po ba akong magsalita? Madam Mabel, pasensya na po sa abala. May gusto po akong sabihin sa inyo. Masyado kang formal. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Ilang araw na ang nakalipas, nakakita ako ng pendant na jade sa hardin ng Hampton Manor. Dahil kamukha talaga ng dati kong pag-aari, itinabi ko ito. Ngayon ko lang nalaman na kay Andrew pala ito. Imposible yan. Ibig mo bang sabihin nagkakasinungaling ako, Ruth Wallace? Kung talaga namang gustong nakawin ni Miss Whitman ang pendant, isa lang sana ang sapat. Bakit siya magtago ng dalawa? Bukod pa dyan, kung talagang may bawal siyang ugnayan kay Andrew, bakit magiging pabaya siya? Iiwan pa ang pendant sa kwarto niya para makita ng iba? Oy, may tao ba dyan? Dalhin si Julia dito. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na ilagay sa kanya ang pendant? Madam Mabel, maawan po kayo sa akin. Si Ruth Wallace lang po ang may gawa nito. Sinabi niya na kung ilalagay ko raw ang pendant sa kwarto ni Miss Whitman, bibigyan niya ako ng 50 piraso ng pilak. Ruth Wallace, ang kapal ng mukha mo. Madam Mabel, ginawa ko lang po ito para sa kapakanan ng Hampton family. Si Cora Whitman ay hindi naman kabahagi ng pamilya. Kung ibabahay natin siya rito, puro gulo lang ang dadalhin niya. Simula ngayon, ikukulong na si Ruth Wallace sa likurang bahagi ng mansion. Hindi siya pwedeng lumabas sa kwarto kahit isang hakbang. Prinsipe, sa kabutihan mong ipinakita ngayon, hinding-hindi ito malilimutan ni Cora. Hindi na kailangan iyon. Tungkol doon sa jade pendant? Hindi naman talaga ako ang nakakita noon. Nahulaan ko lang talaga ang plano ni Ruth Wallace. Kaya nagpagawa ako ng kaparehong pendant. At pinadala para matulungan kang makaalis dito. Bakit mo ako tinulungan, Prinsipe? Minsan, 2 beses, 3, 4 na beses. Hindi ko alam paano ko mapapantayan ang kabutihan mo. Hindi mo kailangang magbayad pabalik. Ang inosente ay mananatiling inosente. Ayokong makitang may matinong tao na napagbibintangan. Ang sama talaga ni Ruth Wallace. Buti na lang dumating si Prinsipe Regente. Kung hindi, my lady, hindi malilinis ang pangalan mo. Oo nga. Buti na lang nandito siya. Sophie, sabihin mo nga, hanggang saan ba pwedeng dumating ang kabutihan ng isang tao para sa iba? Yung sa ating masang. May kapalit. Cora, anong ginagawa mo dito? Andrew, sobra ka nang nakainom. Magpapahatid na lang kita pabalik. Cora. Ako? Sa tingin ko, nahulog na ang loob ko sa'yo. Andrew, lasing ka na. Hindi ako lasing. Iniisip ko, to buong araw. Hindi simpleng kaibigan lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Andrew, 3 na ang kinakasama mo. Hindi ako isa sa kanila. Bukod pa doon, hindi na ako yung tao na basta sumusunod lang sa likod mo na parang anino. Andrew, alagaan mo ang sarili mo. Bawasan mo ang pag-inom. Miss, bakit ang putla mo? Sophie, sinabi lang sa akin ni Andrew na gusto niya ako. Ano bang ibig niyang sabihin doon? Ano bang tingin niya sa'yo? Ano ngayon kung sinabi niya? 10 taon ko na siyang hinihintay. Sa lahat ng taong yon, ni hindi man lang niya ako tiningnan. Huli na ang lahat. Binitiwan ko na siya. General, bumalik po kayo sa kwarto niyo at magpahinga. Iwan, palagay mo ba tanga ako? Bakit niyo naman po nasabi yan, General? Nawala na sa akin ang pinakamahalaga sa buhay ko.
Congratulations, Ginang Wallace. Buntis po kayo? Ang galing naman yan. Pupuntahan ko agad si Batang General para sabihin, Sige, punta ka na. Anong meron? Ginang. Fun to see Elena. Magandang balita yan. Magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya Hampton. Sophie, kunin mo yung lumang kahon na kahoy sa trunk ko at dalhin mo dito sa akin. Pumunta ka at sunugin mo yan. Ginang? Ang dapat sunugin, huwag na itago. Sampung taon, sapat na yon. Talaga bang hindi ka galit, Ginang? Oo, galit ako, pero hindi dahil sa pagkatalo. Galit ako kasi ngayon ko lang na-realize na hindi ko pala talaga iyon nakuha. Tara, puntahan natin si Madam Mabel Hampton. Anong ginagawa mo? Para kanino ka nagtatrabaho? Siguradong nabigla ka, Miss Whitman. Salamat po, kamahalan. Sino ang mga taong to? Ilabas niyo sila. Miss Whitman, ihahatid na kita pa uwi. Pasensya na po uli, mahal na prinsipe. Walang anuman. Pero ngayon, kapag lalabas si Miss Whitman, mas marami dapat siyang security. Anong ibig mong sabihin? May humarang sa akin kanina sa kalsada. Sinagip niya ako. Salamat po, mahal na prinsipe. Walang anuman. Paalam. Cora, simula ngayon kapag lalabas ka, magpapadala ako ng mga tao para sundan ka. Hindi na kailangan. Abala ka na nga sa trabaho mo, Andrew. Bihira na lang akong lalabas. Timothy Russell. Sa liwanag ng araw, nag-utos kang harangin ng mga siga ang isang disenteng dalaga. Anong kasalanan ang ginawa mo? Mahal na prinsipe, maawa po kayo. Ginoo, maawa po kayo. Hindi ko lang po napag-isipan. Hindi mo napag-isipan. Pangalawang beses mo na ito. 30 hampas, multang 1,000, 3 buwan sa kulungan. Hindi na disiplina ni Ginoong Russell ang anak niya. 3 ranggo ang binaba niya. Ililipat siya palabas ng kapital. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, maawa po kayo. Cora, narinig ko ang lahat ng nangyari nitong mga araw. Yung loko mula sa pamilya Russell, buti nga sa kanya na na-demote siya. Lola, huwag ka sanang magalit. Masama yan sa kalusugan mo. Cora, may tatanungin lang ako sa'yo. Ano ang tingin mo sa Prinsipe Regente? Ang Prinsipe Regente ay isang taong may prinsipyo. Madami na siyang beses tumulong sa akin kapag may problema. Malaki ang pasasalamat ko. Pasasalamat lang ba yon? Cora, hindi kita tunay na apo, pero mas malapit ka pa kaysa sa isa. Dapat ikaw ang magpasya para sa sarili mong kasal. Kung gusto mo, magandang kapareha ang Prinsipe Regente. Lola. Huwag kang umiyak. Hindi kita tinutulak palayo. Gusto ko lang makita kang masaya. Lola, alam ko. My lady, binigyan ba ni Madam Mabel Hampton ng basbas ang relasyon ninyong dalawa ng rehente? Anong basbas? Hindi pa talaga ako nakakapagdesisyon. Sabi mong hindi ka pa sigurado, pero matagal nang tumibok ang puso mo, diba? Sophie, sabihin mo nga, pwede ba ma-in love ulit sa parehong tao?
Ang ibig mong sabihin, Wala yon. Tara na. Miss Whitman, hinihingi ko ang iyong kamay sa kasal. Papayag ka ba? Ang kamahalan niyo. May tanong ako. Sige po, itanong ninyo. Kamahalan, bakit ninyo ako gustong pakasalan? Dahil ikaw si Cora Whitman. Hindi dahil sa galing mo o kagandahan mo. Hindi dahil ikaw ang ampon ng pamilyang Hampton. Dahil lang ikaw ay ikaw. Oo, pumapayag ako. Salamat po sa biyaya ninyo, Madam Mabel. Walang anuman, kamahalan. Iniiwan ko na si Cora, ang batang ito. Sa inyong pangangalaga, kamahalan. Miss Whitman, may pinagsisisihan ka ba? Nagsisisi ka bang ilang beses mo akong iniligtas? Hindi kailanman. Hindi rin ako nagsisisi. Cora Whitman, papaligayahin kita. Salamat, kamahalan. My lady, tingnan niyo po itong dalawang plauta. Hindi ba parang magkapares sila? Ma, ikakasal na po ang inyong anak na babae. Hindi kay Andrew, kundi sa isang tao na tunay na nagmamahal sa akin. My lady, masaya po itong okasyon. Bakit po kayo umiiyak? Hindi ako umiiyak. Masaya lang talaga ako. Sandali lang. Andrew, anong ibig mong sabihin dito? Your Highness, kahit ampon lang si Cora, lumaki siya sa pamilya Hampton. Parang ama ang isang nakatatandang kapatid. Ang pagpapakasal niya ay kailangan ng pahintulot ko. Ano ang masasabi ng batang general? Your Highness, ilang buwan mo palang kakilala si Cora, tapos gusto mo na siyang pakasalan. May isang tanong lang ako, totoo ba ang nararamdaman mo para kay Cora? Hindi ako magaling sa matatamis na salita, pero mapapangako ko ito. Simula ngayon, buhay ko na si Cora Whitman. Your Highness, ipinagkakatiwala ko si Cora sa inyo. Andrew. Cora, sa tingin mo ba, OA ako? Hindi naman. Ngayon ko lang talaga na-realize kung ano talaga ang nawala sa akin. Elaine, sorry. Bakit mo nasabi yan, General? Noon kasi, hindi ko kayo gaanong pinahalagahan. Palagi kong inisip na mga kabit ko lang kayo, dapat umikot lang kayo sa mga gusto ko. Hindi ko naisip minsan na tao rin kayo, na may damdamin din kayo. Naririnig ko yan mula sa'yo, General. Sapat na sa akin yun. Hindi na mauulit to. Tumingala ka. Gusto kitang makita. Ang ganda mo talaga, Darius. Magaling kang pumili, Darius. Pinapaabot mo lang, Aunt. Narinig ko na ang tungkol kay Whitman na babae. Ibinuwis ni General Whitman ang buhay niya para sa bansang ito dahil anak ka niya. Kailanman, hindi kita agrabyaduhin. Salamat po, Empress Dowager. Huwag mo akong tawaging Empress Dowager. Tawagin mo na lang akong Aunt, tulad ng ginagawa ni Darius. Tia. Ito ang aking dote. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Kung sakaling maltratuin ka ni Darius, lumapit ka sa akin at sabihin mo. Salamat, Tia. Bakit hindi ka nagsasalita? Kamahalan? Kayo po ba ang humiling ng kasal na atas? Oh. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng iba na inaabuso mo ang kapangyarihan mo? Humiling lang ako ng kasal na atas? Hindi sa pilitan na kasal. Kung ayaw mo naman, hindi ko rin naman hihilingin iyon. Nung araw sa main hall ng Hampton Manor, tumango ka. Saka lang ako humiling kay Empress Dowager. Naiintindihan ko. Cora, narinig ko na nag-atas ng kasal si Empress Dowager. Congrats. Salamat, Andrew. Ginang, talaga bang hindi ka na malungkot? Hindi na, kasi hindi naman sulit. Miss Wallace, narinig mo na ba na inayos na ng matriarka ang kasal kay Prinsipe Regent at kay Miss Whitman? Si Miss Whitman ay ampon lang, pero sobrang bongga ng kasal niya. Swerte lang talaga siya.
Hindi ka ba galit, Miss Wallace? Alam mo naman kung gaano kahalaga siya kay General. Tama na. Ang mga bagay tungkol kay General, hindi dapat pinagchichismisan. Mas mabuti na rin na umalis na siya. Pagkaalis niya, makaka-move on na rin si General. Bakit mag-isa ka dito sa labas? Nasaan na ang mga maid? Pinapunta ko sila para kunin ang kanilang sahod. Naglalakad-lakad lang ako dito sa hardin. Walang abala. Elena? May sama ka ba ng loob sa akin? Bakit naman, General? Dahil ba dati ay may iba ng laman ang puso ko? General, wala akong sama ng loob sa'yo. Dahil alam ko, ako ang nasa puso mo. Ngayon, Sana ang batang ito ay maging kasing bait mo rin. Ma'am, nandito pa rin ang painting. Sunugin mo na. Sigurado ka na ba na gusto mong iwan yan? Hindi ko naman talaga pagmamay-ari yan. Bakit ko naman mamimiss? andito na po si Miss Whitman. Tuloy po kayo. Miss Whitman, anong sadya mo rito ngayon? Miss Wallace, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ikakasal na ako sa pamilyang Maharlika. Wala na akong kinalaman sa lahat ng tungkol sa pamilya Hampton. Alagaan mo ng mabuti ang anak mo. Mamuhay ka na lang ng tahimik. Miss Whitman, hindi naman talaga kita itinuring na karibal. Alam ko. Pero dati, tinuring talaga kitang karibal. Dati, naiinggit ako sa'yo. Na ikaw ang nakakatanggap ng pag-alaga ni Andrew. Ngayon na binabalikan ko, mali pala ako. Isa ka ring taong nahuli sa sitwasyong hindi mo kayang kontrolin. Miss Whitman, salamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Gusto ko lang tapusin ang sasabihin ko bago ako umalis. Miss Whitman, sana maging mahaba ang pagsasama ninyo ng Prince Regent. Salamat. Madam, bakit mo pinuntahan si Miss Wallace? Hindi naman siya laging mabuti sa'yo. Kasi nakakaawa rin siya. Pareho kaming taong umiikot ang buhay sa parehong tao noon. Ngayong aalis na ako, makakapagpahinga na rin siya. Lumaki ka na, Madam. Ganito na talaga ako simula pa. Mag-ingat ka sa biyahe. Bumalik ka agad. Lola, hindi naman parang hindi na babalik si Cora. Cora, kung may mangyari, magbalita ka agad. Salamat, Andrew. Ang pamilya Russell ay may lakas pa ring loob mag-operate dito sa Maynila. Oo, ayon sa investigasyon natin, nakikipagsabuatan sila sa pamilya ni Ruth Wallace at lihim na nagkakampi. Balak nilang umatake sa mismong araw ng kasal, sasabayan nila habang nasa daan. Maglagay ng mga tagong tagamasid sa buong ruta. Hatiin sa 3 grupo ang seguridad ng manor. Isa sa manor, isa sa daraanan, at isa kasama ko. Opo. Kamahalan? Dapat ba tayong umatake muna? Wala pa tayong matibay na ebidensya, kaya hindi natin pwedeng galawin sila. Hintayin natin sila ang unang kumilos bago natin sila bitagin. Samantala, dagdagan pa ang seguridad sa Hampton Manor. Opo, kamahalan. Ma'am, may tao po sa labas. Sino ang nagpadala sa'yo? May death wish talaga ang mga Russell. Ruth Wallace, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para lasunin si Cora. Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Madam, hindi po ako yon. Pinilit po ako ng mga Russell. Sabi nila, basta mamatay si Cora Whitman, makakalaya si Timothy Russell sa kulungan. Hindi ko na po alam ang ginagawa ko noon. Ikaw rin ang nag-frame kay Cora dati, di ba? Tapos ngayon, nilason mo pa siya.
Hindi ka napapayagan ng pamilya Hampton dito. Your Highness, nagkulang ang pamilya Hampton sa pagdisiplina. Nabigyan namin ng matinding takot si Cora. Sobra ka naman, Madam Hampton. Walang kasalanan ang pamilya Hampton dito. Ang mga natitirang Russell ang gumagawa ng gulo. Ako na mismo ang lulutas sa kanila. Si Miss Whitman ay nabigla sa nangyari. Magdadagdag ako ng seguridad. Wala nang susunod na insidente. Salamat po, Your Highness. Cora, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang tanga ko talaga dati. Mas karapat dapat ka sa iba. Pwede pa rin ba kitang tawaging Cora? Ikaw pa rin ang kuya ko kahit kailan. Mabuting tao si Prince Regent. Kapag napangasawa mo siya, siguradong magiging masaya ka. Oo, gagawin ko. Mag-ingat ka, Cora. Mag-ingat ka rin, Andrew. Anong kinakatawa mo? Natatawa lang ako sa katangahan ko noon. Hindi ka naman tanga. Tapat ka lang na tao. Sophie? Sabihin mo nga, ano sa tingin mo ang buhay may asawa? Dapat masaya yon. Sobrang maalaga sa'yo si Regent. Ma'am, hindi ba sinabi mo na hindi ka na muling magtutugtog ng plota? Hindi naman ako tumutugtog. Tinitingnan ko lang kung gumagana pa. Simula ngayon, parang saan ako tutugtog. Dumating na ang oras. Ilabas na ang bride. Cora, magpakabait ka, ha? Kapag kasal ka na. Huwag kang mag-alala, Lola. Madadalas akong bumisita sa'yo. Miss, tigilan mo na ang pagtingin. Tara na. So siya pala ang bride na pinakasalan ni Prinsipe Regent. Narinig ko, siya raw ang ampon ng pamilya Hampton. Ampon? Anak siya ni General Whitman? Ang mismong Empress Dowager ang nag-arrange ng kasal nila? Grabe ang kasal na to. Matagal nang walang ganitong enggrande sa kapital. Kinakabahan ka ba? Huwag mo na akong tawaging Miss. Princess Consort na ngayon. Opo, Princess Consort. Anong tinitingnan mo, Your Highness? Tinitingnan ko ang princess consort ko. Cora Whitman, may gusto akong itanong sa'yo. Sige po, Your Highness. Simula ngayon, poprotektahan kita. Magtiwala ka ba sa akin? Gusto kong makasama ka hanggang pagtanda. Elena. Umupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Nagpakasal na ngayon si Cora Whitman. Malungkot ako, pero hindi dahil mamimiss ko siya. Nalulungkot ako kasi may pinagsisisihan ako. Anong pinagsisisihan mo, General? Pinagsisisihan ko na noon. Hindi ko pinahalagahan ang taong nasa harap ko lang. Elaine, simula ngayon, aalagaan na kita ng maayos. At pati ang bata. Huwag kang umiyak, hindi maganda para sa baby. Cora Whitman, pasensya na. At salamat. Di ba yan si Ruth Wallace ng Pamilya Hampton? Di ba yan si Ruth Wallace ng Pamilya Hampton?
Narinig ko nagplano siya kasama ang mga tagalabas para manakit ng tao. Pinalayas siya. Buti nga sa kanya. Ang tao kasing masama niya, karapat-dapat lang sa ganitong kinahinatnan. Princess Consort, di ba yun si? Tara na. Gusto mo ba ito? Ang peony na to, ang ganda ng pagkakabloom niya. Your Highness, kanina, sa kalye, nakita ko si Ruth Wallace. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong iniisip ko? Sasabihin mo naman kung gusto mo. Dati, galit na galit ako sa kanya. Ngayon, hindi na. Nakakaawa siya. Cora, masyado kang malambot ang puso. Hindi naman ganon. Hindi na lang siya worth na pag-aksayahan ng galit. Bakit biglang naisipan mong magpatugtog ng plota? Trip ko lang subukan. Hindi mo ba sinabi dati na hindi ka magpapatugtog at mas gusto mong nakikinig sa akin? Anong kanta ito? Wala itong pangalan. Nung nasa border ako, tinutugtog ko ito kapag nangungulila ako sa'yo. Namimiss mo rin ba ang mga tao, kamahalan? Tao rin lang ako. Kamahalan, noong araw na iyon, pinaabot mo. Kay registrar na magbigay ng belo sa lahat ng mga babae. Ginawa mo ba iyon para hindi sila? Oo, alam ko na parang kalokohan iyon. Pero ayokong may ibang tumingin sa'yo. Kamahalan, ang kulit mo talaga. Oh, ganun lang talaga ako. Kamahalan, gusto ni Cora na marinig mong tugtugin ulit. Si. Ito ang buhay na nararapat kay Miss Whitman. Konsorteng prinsesa, ang ganda talaga ng kasuotan mo ngayon. Sobra mo naman akong pinupuri, Ginang. Totoo yan. Wala talagang kapantay sa lungsod ang elegante mong dating. Kamahalang prinsipe, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May isang binibini, mabait at maganda. Maliwanag ang mga mata at napakagrasyosa. Ang makasalubong siya sa hindi inaasahan, iyon ang ninanais ng puso ko. Cora, iyan ang mga salitang gusto kong sabihin sa'yo. Akala ko noon na ang magmahal ng isang tao ay ang maghintay lang sa isang tabi hanggang lumingon sila. Pero napagtanto ko rin kalaunan na ang tunay na pagmamahal ay yung handang lumapit kahit gaano pa kahaba ang lakad. Simula sa araw na to, poprotektahan na kita.